guys, magandang araw po sa inyo lahat. Meron pong nag-request sa akin na i-vlog ko daw itong aking ginagawang siopaw. So ano mga kailangan natin sa paggawa ng siopaw? Unang-una, kailangan po natin ng harina. Meron tayong sugar, 2 teaspoon yeast, 1 teaspoon salt, 1 cup warm water, 2 teaspoon baking powder. Sa temperature 110 degrees Fahrenheit ang kailangan natin sa temperatura ng tubig. Okay, nasa pagitan po siya ng 100 at 120 degrees. So that is 110. Very important po yan, huwag masyadong mainit. Dahil pag masyadong mainit, mamamatay po ang yeast. So magasuka tayo ng 1 cup. Lalagay po natin dito sa kusa natin pabubulain ang yeast. Lalagyan po natin ng 1 tablespoon ng sugar. Haluin po natin. Tsaka natin i-mix ang 2 teaspoon ng yeast. Yan. Tapos haluin po natin mabuti para mabasa yung yeast. So tatakban po natin yan at pabubulain natin yan within 10 minutes. So takban po natin siya and set aside. Habang inaantay po natin yan, ayusin na po natin tong harina. Ihalo na natin yung sugar. Yan. Ihalo na rin natin yung baking powder. Ilagay na rin po natin ang salt. Tsaka po natin i-mix. Okay? Lahat po ng dry items, pag samasamahin na natin, i-mix natin mabuti para maganda ang mixture niya. Yung oil nga pala, importante yun. So, pwede natin lagyan ng 2 tablespoon oil or 3 tablespoon oil. Depende po sa inyo yun. Kung gusto nyo mas malambot siya or mas ma-oily, lagyan natin ng 3 tablespoon. 1, 2, okay, 3 tablespoon oil. Narito na tayo. Buksan natin itong ating yeast. Abracadabra! Ayan guys, nakita nyo yung bubbles. So haluin natin siya. Ayan guys, kita natin yung mga bubbles, oh. Very healthy bubbles. So ilagay mo natin yung oil. Ilagay natin ng konti. Then i-mix na natin ang yeast. There it goes. So let's mix. Okay. So kakamayin na natin, ha. But make sure naghugas tayo ng kamay. Okay guys, ilalagay natin sa mesa, ha. So ang mesa natin, ano rin, ha. Make sure na malinis ang ating table. Okay guys, ito na. Magmamasa na tayo. Natin ang scraper para masinop natin yung mga masa. Okay guys, medyo malapot ang ano natin, malabsa. So kailangan natin ng konting dry harina, dry flour, para mag-firm yung ating masa. Ito na, sa kamay ko lahat yung yung harina. Konting oil. Okay. Na, malapit na siya mag-smooth. Flexible na siya guys, oh. Elastic. Yan ang kailangan natin. Pero let's proceed more. Nagdaga. Look guys. So guys, look. Maganda na yung masa natin. Look, oh. Malinis na rin yung nagdikit-dikit sa kamay ko. Wala na. Beautiful, oh. Okay. Ito na yung ating masa.
Paalisahin natin siya ngayon. So let's put some oil here. Pagugulungin natin siya para magkaroon siya ng oil coating sa paligid niya. Dapat kukulubin natin siya eh. Okay? Dapat mag-double in size siya after 1 hour. Yan, yan natin sa loob niya paalisahin. So ang isang way para mabilis siyang umalsa, nagpainit ako dito ng tubig, boiling water. Ilalagay ko dito sa baking pan. Kita nyo, mainit yan. Bagong kulo po itong tubig na ito. Ilalagay natin siya sa loob ng oven. Ingat lang at mainit. Yan. Paalsahin natin harina or masa. So let's close it. Bahala na yung oiled water na magpainit sa loob ng oven para mabilis ang pag-alsa. It's 3:30. So expected natin yan before 4:30. Maganda na po ang alsa ng ating masa. Okay guys, 1 hour is finished. So hanguin na natin ang ating dough. Tingnan natin kung umalsa ba siya ng double. Oh guys, look. Very healthy. Ha? Lumaki siya ng more than double. Papansin natin yan para sumingaw yung mga trap air na gawa ng yeast doon sa loob ng masa. So, well done. Wash your hands first, ha? Okay, nagwash na ako ng hands. Let's do it. Like this. Ah! Oh! Oh, look. Very soft. Oh? And very elastic. Let's put some little flour on the table. Like this. Masa uli natin siya. Kuhanan na to. Siopaw na to pagkatapos ito. So guys, ayan na. Ready na siya. Okay. Ganito gagawin natin para equal ang ating dough. Siya. Hahatiin natin ng equal parts. Okay guys. Gagamit tayo ng timbangan 0 or press the tare para malaman natin na hindi kasali yung pinggan sa timbang. So tingnan natin ilan ang total niya. So tumitimbang siya ng 709 grams. So kung gagawa tayo ng 100 grams na siopaw, makakagawa tayo ng 7. Pero siguro maganda gawin natin 8. So guys, ginawa nating 8 ang ating siopaw. Tumitimbang siya ng average 90 grams ang bawat isa. I'm supposed na malalaki ang ating magagawa. Pero tingnan natin kung saan naaabot ang ating palaman kasi konti na lang yung natirang asado. So what we do, bilugin muna natin siya ng bilog. Okay? Bibilugin muna natin ganyan. Palaparin natin siya. Okay? Gumamit tayo ng rolling pin. Bilog. So mapunan nyo guys, medyo makapal siya. Okay? Makapal siya kasi yan ang magiging ibabaw. Pag taob ganun, yan ang magiging ibabaw. So palalaparin natin yung lahat ng gilid niya, paninipisin natin para isara natin yung palaman. Ayan guys. Pero mapansin nyo yung ibabaw niya makapal siya. So ang manipis lang itong mga gilid. Matambok siya, oh look, matambok, manipis. So lalagyan natin siya ng okay guys. Ayan, lalagyan natin ng itlog para mas delicious. Okay. Then isasara natin siya ngayon. Yung mga dugtungan like this para hindi siya bumuka. Okay, pipins natin siya mabuti para hindi siya sumabog.
At bibilugin natin ngayon yung paligid. Itong ibabaw kanina, siya nating ipapailalim. Okay. Guys, ito na yung pang last, okay? So, matatapos na rin tayo ng bilog ng siopaw. So siguro magaling tayo magmasahe, oh. Look. O, di ba? Taga-taga pa, oh. Para tayo nasa massage clinic, oh. Kaya ng powers niyan. Yung mga gilid, ha. Tandaan nyo, ha. Manipis lang yung mga paligid. Yung gitna niya matambok. Kasi pag para makapal yung dough natin sa ibabaw, pag biniyak natin yan pagkaluto. So, last na yung palaman, oh. Last na. Buti umabot. Kaya lang babawiin natin siya sa itlog. Double itlog siya. Okay? Para matuwa yung kakain nito. Kasi pag napunta sa kanya, sabi niya, ba't ko konti pa laman ng akin? Ay, doble-doble naman itlog mo. O, di ba? Sasara ulit natin, ha? Ang pagsasara, guys, ha? Look. Ipipins natin yan, ha? O. Tapos dito tayo sa kabila, o. Like this. O. Ayan na. Pisilin sa gilid para umangat siya, o. So, may pipins natin ng maayos. Beautiful na siya. O, tayo ng papel. Yung wax paper, ha? Hindi typewriting paper. Wax paper. Okay. That's it. Done. 8 pieces, done. So, doon na tayo sa, sa steamer. Gagamit tayo ng malaking kaldero. Gagamit natin steamer. Although hindi ito talagang steamer, malaking kaldero lang siya. So ngayon, improvise muna. Oh, malaking kaldero. Okay, guys. Ayan na, nakasalang na yung ating kaldero. At magpapakulo na tayo ng tubig. Oh. Naglagay lang tayo ng para hindi sumayad yung ating plate sa loob. Nilagyan ko ng spacer. Isasalang na natin ang ating siopaw. Okay? Kumukulo na siya, oh. Nakikita nyo ba yung aso ng kumukulong tubig? So natin. So, 20 to 25 minutes, guys. Kakain na tayo. 22 minutes had passed. Okay? So, pwede na natin i-harvest itong ating siopaw. Tingnan natin. Ano na nangyari? Okay? Wow! So, paano paghango? Ganito na lang. Okay? One man down. Number 2. Guys. Oh, palalamigin na lang natin. Then, chicha na. Ito ngayon ay sasalang natin. Oh. Wow. It's very nice. So, hanguin na natin siya. Look, again. Another one. Huwag natin pagdidikit-dikitin kasi pag nagdikit siya, masisira yung skin, oh. Yan tulad nun, oh, na-damage yung skin. So let's keep it away from each other. At itong unang ginawa natin, titikman na natin kasi malamig na siya. Oh, ito mainit yung bago. Sintensyahan na natin, guys. Alin na unahin natin? Whichever. Okay, tingnan natin. Look at that. Wow. See, guys? Linam-nam niya. Itong unang kagat. I'll show you the texture niya. Wow. Okay. Look, guys. See the dough? So please, guys, if you like the video, don't forget to like. I-like nyo naman ako kahit pa isa-isa lang. Kahit pa konti.
Don't forget to like and subscribe, please. Okay? From my heart. Thank you very much. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. Look at that. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream. Very nice.